171, pinatawad na ba ni Michael si Ivy? Walang magawang sinabi ni Sean, bakit ba lagi kang mababa ang tingin sa akin? Hindi ko pa nahawakan si Lota sa nakalipas na 10 taon. Kung demonyo talaga ako, bakit ko pa hinihintay na mag-18 siya bago siya makuha? Lauren, wala akong balak na paalisan ka sa bahay na ito. Kung gusto mo i-offer ang sarili mo kay Geng Wylan, hehe, sarili mong negosyo yan. Wala akong pakialam. Tanong ni Lauren, ano ang ibig mong sabihin? Napangiti si Sean. Sige, hindi na kita ipagdududa. Nakatanggap lang ako ng balita na nasa Orlando ngayon si Geng Wylan. Inaakit niya ang bagong magandang asawa ng asawa mo na si Ivy. Alam kong ayaw na ng asawa mo kay Ivy, pero asawa pa rin siya ni Michael sa pangalan. Kung matutulog si Ivy kay Geng Wylan, mawawala ng mukha si Michael, di ba? Naikuyom ni Lauren ang kanyang malajade na mga kamay ng mahigpit at nag-aalala. Sobrang disappointed siya kay Ivy at nag-aalala na baka may gawin siya para ipahiya si Michael tulad ng dati. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Lauren. Sabi ni Sean, last time, I asked you to possess part Anya. Hindi mo ba sinabi na gustuhan mo ang pakiramdam ng pag-aayos sa mga tao? Gusto mo bang subukan muli? Gusto mo bang subukang kontrolin si Ivy? Nagulat si Lauren. Hindi niya inaasahan na imumungkahi ito ni Sean. Bakit? Ayaw mo ba? Hinahamon mo ba ang pagiging nasa katawan niya? Tanong ni Sean. Sabi ni Lauren, gusto mong kontrolin ko si Ivy para tanggihan si Geng Wylan, di ba? Tumango si Sean. Siyempre, kung gusto mong patayin si Ivy, makokontrol mo rin siya na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali. Sa ganoong paraan, magiging kalmado ang lahat. Hindi nakaimik si Lauren. Kahit naiinis siya kay Ivy, hindi siya isang taong papatay ng mga inosenteng tao. Bukod dito, nagsilang si Ivy ng isang anak na lalaki para kay Michael. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si Lauren, sige. Nang makumbinsi na niya si Lauren, ipinadala ni Sean ang kanyang mga subordinate upang gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Pagkatapos, umakyat siya sa bundok para ipagpatuloy ang pangangasiwa sa sitwasyon. Gayunpaman, pagdating niya sa bundok, isang mananaliksik ang sumugod at nagsabi, Guro, masamang balita. Umalis na si Deity Michael. Nagpanik si Sean. Ano ang sinabi mo? Umalis siya. Saan siya pumunta? Sabi ng researcher, nakatanggap lang siya ng tawag. Parang may nagsabi sa kanya na may nakikitang iba ang asawa niya. Galit na galit siya at umalis. Damn! Nabasag ni Sean ang isang florera sa galit. Siguro nakatanggap din siya ng balita. Si Geng Wylan, ang B***star na iyon, ay marunong talagang manggulo para sa akin. Ang kanyang ina ay napakalapit kay Michael, kaya bakit niya ito ginagawa? Nagmamadaling tinawagan ni Sean si Michael, ngunit ang narinig niya ay, paumanhin, hindi makontak ang numerong tinawagan mo. Subukang muli mamaya. Damn it. Sa sandaling ito, umalis na si Michael sa maliit na bayan. Tumakbo siya hanggang sa lungsod bago sumakay ng kotse papuntang airport. Sa bilis niya ngayon, halos kapareho ito ng pagmamaneho. Kung hindi dahil sa maraming tao sa lungsod at natatakot siyang makita, patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Dahil hindi siya pinayagan ni Sean na magdala ng sinuman sa maliit na bayan, hindi niya isinama si Zephyr 3. Sa makatuwid, bumili siya ng isang komersyal na tiket sa eroplano. Pagkasakay sa eroplano, galit pa rin si Michael. Naisip niya sa sarili, Ivy, wala akong pakialam kung gusto mong makakita ng ibang lalaki. Anyway, hindi na kita mahal. I find you dirty. Gayunpaman, kailangan mo muna akong hiwalayan. Pupunta si Michael sa Orlando para ayusin ang mga pamamaraan ng diborsyo kay Ivy. Pagkatapos ng diborsyo, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Hinihiling niya na sana ay tumigil na ito sa panggugulo sa kanya. Sa halip na kumapit ito sa kanya at sabihin sa kanya kung gaano niya ito kamahal, umasa si Michael na makakahanap siya ng ibang lalaki sa lalong madaling panahon. Wala sa paningin, wala sa isip. Sir, ano ang gusto mong inumin? Itinulak ng stewardess ang kariton. Inayos ni Michael ang sarili at mahinahong sumagot, kape, salamat. Pinayuhan siya ng isang nasa katanghaliang gulang na babae sa tabi ni Michael. Bata, huwag masyadong uminom ng kape sa murang edad. Hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan.
Magalang nang ngumiti si Michael ngunit hindi nagkomento. Maya-maya, pumikit siya. Nais niyang hulaan kung magiging maayos ang paglalakbay sa Orlando at kung may ma-accident ba siya. Gayunpaman, kalalabas lang niya sa research lab ni Sean. Sa nakalipas na ilang araw, ginagamit niya ang kanyang lakas ng pag-iisip upang mahulaan ang mga bagay para sa teknolohiya ng mind transplant. Naubos ang lakas ng kanyang pag-iisip. Matagal bago nakuha ni Michael ang ilang mga pangitain. Sa isa sa mga pangitain, naghahalikan sina Michael at Ivy. Hindi lang iyon, sinabi pa ni Michael kay Ivy sa magiliw na tono, "Honey, I love you." Damn! Sigaw ni Michael at idinilat ang mga mata sa galit, natambo ang tasa ng kape sa harapan niya. "Ah, binata, anong meron? Nagkaroon ka ba ng bangungot?" Tanong ng middle-aged na babae sa tabi niya. Tinakpan ni Michael ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Natahimik siya sa frustration sa sarili niya. Talagang hinalikan na naman niya si Ivy. Isa pa, tila napatawad na niya ito at nagsalita pa ng mga matatamis na salita sa kanya. Smack! Tinampal ni Michael ang sarili. "Oh, binata, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo?" Nagulat ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Sumagot si Michael, "Mababa ang tingin ko sa sarili ko." Naiinis si Michael nang maisip niya kung paano niya patatawarin si Ivy at sasabihin dito na mahal niya ito. Ilang beses na siyang niloko nitong B** na si Ivy. Sa pagkakataong ito, malamang na ganoon din kay Geng Wylan. Pero hinalikan talaga siya ni Michael. Sinabi pa niyang mahal niya ito. Gaano siya kamura? Nagmamadaling hinawakan ng medyo may edad na babae ang kamay ni Michael. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sobrang pressure ang mga kabataan ngayon. Nanaginip ka ba ng masama? Kailangang maghanap ni Michael ng mapagsasabihan, kaya nagsimula siyang makipag-chat sa estranghero na ito. Nanaginip ako na hinalikan ko ang aking asawa at sinabi sa kanya na mahal ko siya. Nataranta ang nasa katanghaliang gulang na babae. Mabuting bagay iyan. Ibig sabihin mahal mo ang asawa mo. Bakit mo sasampalin ang sarili mo? Sabi ni Michael, hindi niya deserve ang pagmamahal ko. Tinapik ng medyo may edad na babae ang likod ni Michael at inaliw siya. Binata, pinag-awayan mo ang asawa mo. Masyadong mainit ang ulo ng mga kabataan ngayon. Naghihiwalay sila sa kaunting hindi pagkakasundo. Pero at least may asawa ka na. Mayroon akong anak na nagtapos sa Stanford University at medyo mataas ang sweldo niya ngayon. May sapat siyang pera para makabili ng diamond engagement ring pero tumanggi siya. Dahil dito, hindi pa siya nakakakuha ng asawa. Tanong ni Michael, hindi ba nawawala ng kasikatan sa mga kabataan ngayon ang mga mamahaling diamond engagement rings? Sabi ng middle-aged na babae, marami pa ring babaeng umaasa. Kawawa naman tong anak ko. Dati habang nasa isang marangyang yate, isa pang lalaki ang nag-brainwash sa kanya sa paniniwalang tradisyon ng pagbibigay ng mamahaling brilyante na engagement ring ay may sakit. Ang aking anak ay ganap na pinagtibay ang pananaw na ito at sinabi na ang mundo ay hindi dapat maging ganito. Hindi mo ba iniisip na tanga siya? Ang lalaking iyon sa marangyang yate ay isang multi-millionaire at kayang gawin at sabihin ang anumang gusto niya. Ngunit ang mga ordinaryong lalaki tulad ng aking anak ay hindi makakahanap ng mapapangasawa kung walang mamahaling brilyante na engagement ring. Kabanata 772, ang date ni Ivy. Pagkalipas ng 2 oras, New City Residential Estate sa Orlando. Ang hangin ng tag-araw, lagi kong tatandaan, noong una mong sinabi sa akin na mahal mo ako. Sa sandaling ito, si Ivy ay nakasuot ng isang low-cut na damit at nakaupo sa kanyang dressing table. Naglalagay siya ng makeup at lipstick sa harap ng salamin. Habang ginagawa niya, masaya siyang naghuham ng kanta habang nagme-makeup. Mukhang good mood siya. Napakaganda ng suot ni Ivy. Obvious naman na magde-date siya. Ngunit wala si Michael sa Orlando kaya malinaw na hindi siya nakikipag-date sa kanyang asawa. Pero kay Geng Wylan. Sa mga araw na ito, halos araw-araw siyang nakikipagkita kay Geng Wylan. Pagkatapos maglagay ng lipstick, tiningnan ni Ivy ang sarili sa salamin at narcissistically humanga sa kanyang mukha at figure. Hehe, ang ganda-ganda ko. No wonder pati mga dayuhang lalaki nahuhulog sa akin. Michael, kung alam mo lang na lumalabas ako kasama si Geng Wylan nitong mga nakaraang araw, siguradong iisipin mong lolokohin na naman kita.
Maliit kang tao. Dahil nangako ako na hindi na kita pagtataksilan muli, tutuparin ko ang pangako ko. Alam kong interesado si Geng Wailan sa akin, pero paano ako mapapangasawa ng isang big shot na tulad niya? At most, maglalaro lang siya. Hindi ako mahuhulog sa mga pakulo niya. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon na maging ninong ko siya at magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Pagkatapos, hahayaan ko siyang tulungan ka. Michael, marami akong ginagawa para sa iyo. Kapag ikaw at ang pamilyang si Geng ay naging kakampi, hindi mo kailangang magdusa sa ilalim ng ibang pamilya. Hobby, magpasalamat ka talaga sa akin, hehe. Alam na pala ni Ivy ang kanyang limitasyon. Alam niyang hindi siya karapat-dapat kay Geng Wailan, kaya wala siyang anumang pantasya. Natuto si Ivy sa mga pagkakamali niya noon. Dati, nagkamali siya kina Tyler at Caden. Naniniwala talaga siya na sincere si Caden sa pagpapakasal sa kanya. Ang mga Huxley ay isang multi-billionaire na pamilya sa New York at si Caden ay isang matangkad, mayaman at gwapong lalaki na hindi pa nakapag-asawa. Silang dalawa ay hindi magkatugma, ngunit talagang naniniwala si Ivy na siya ay karapat-dapat. Maraming kababaihan ang nasa ilalim ng gayong maling akala. Naniniwala sila na hanggat sila ay maganda at marunong mag-ayos ng kanilang sarili, magiging karapat-dapat silang makasama ang isang matangkad, mayaman at gwapong lalaki. Sa totoo lang, ang mga magagandang babae ay kadalasang nakakaramdam ng kababaan at palaging nahuhumaling sa pinakamaliit na mga depekto sa kanilang hitsura. Siyempre, exception si Ivy. Siya ay talagang isang walang katulad na kagandahan. Pagkatapos magbihis, sumakay si Ivy ng taxi papunta sa isang top-notch restaurant sa Orlando. Nabook na ni Geng Wailan ang buong lugar at napuno ito ng kanyang mga tao. Ms. Ivy, please come in. Naghihintay na si Mr. Geng. Inakay ng waiter si Ivy papasok. Salamat. Naka-cross arm si Ivy sa dibdib niya. Ang kanyang mahusay na figure ay hindi para sa isang waiter lamang upang tamasahin. Pagdating sa harap ni Geng Wailan, agad na ibinaba ni Ivy ang kanyang mga braso at naglakad. Wailan. Hey, Ms. Ivy. Wow, ang ganda mo talaga ngayon. Tumayo si Geng Wailan sa kanyang kinauupuan at niyakap si Ivy. Pagkatapos noon, hinaila pa siya nito ng upuan na parang maginoo at pinaupo sa tapat niya. Masyadong nagmamalaki si Geng Wailan. Hinding-hindi niya ipipilit ang sarili kay Ivy tulad ni Miyamoto Masaki o Park Chan-young. Ito ay masyadong mababa. Sa kanyang mga katangian at alindog, naniwala si Geng Wailan na tiyak na ihahagis ni Ivy ang sarili sa kanyang mga bisig. Sa ganitong paraan, kapag nalaman ito ni Michael sa hinaharap, maaari siyang mapawalang sala. Yung asawa mo, sumubsob sa akin. Hindi ko kasalanan. Naisip na ni Geng Wailan kung paano kutsain si Michael. Ano ang gusto mong kainin? Nakangiting tanong ni Geng Wailan habang nakaupo. Sumagot si Ivy, you can decide. Tumango si Geng Wailan at pinitik ang kanyang mga daliri para ipatawag ang waiter. Nag-order siya ng ilang pagkaing kanluranin. Pagkatapos noon, sinuri ni Geng Wailan ang magandang figure ni Ivy at medyo natukso. Lumabas sila nitong mga nakaraang araw. Noong una, hindi inisip ni Geng Wailan na ganoon kaganda si Ivy, pero unti-unti, na-appreciate niya ang kakaibang Caucasian beauties. Ang mga babaeng Caucasian ay may isang tiyak na likas na talino na hindi taglay ng karamihan sa mga kagandahang Asyano. Biglang inabot ni Geng Wailan ang kamay niya. Ms. Ivy, punta ka sa kwarto ko mamayang gabi. Nagulat si Ivy. Sisigot na sana siya nang hamarang ang waiter. Ginoo. Geng, handa na ang alak. Tumango si Geng Wailan. Oo, ibuhos mo muna ang babae. Hawak pa rin niya ang kamay ni Ivy, hindi ba nibitawan? Nagsalin ng alak ang waiter para kay Ivy. Mukha siyang problemado at sinabing, Wailan, ako, oh. Biglang bulalas ni Ivy. Nabaligtad ang red wine glass at tumilapon ang alak sa kanyang mahal at custom-made na damit. Pasensya na po, Ms. Ivy. Hindi ako naging maingat. Patawarin mo ako. Lumuhad ang waiter sa lupa at humingi ng tawad. Kumunat ang noo ni Geng Wailan. Nasa kritikal na sandali sila. Marunong talagang manggulo ang waiter na ito. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang araw, si Geng Wailan ay naglalagay ng isang maginoong kilos.
Hindi niya mailantad ang kanyang malupit na panig sa harap ni Ivy ngayon. Kaya naman simpleng saway lang ang ibinigay niya sa waiter at hindi nagalit. Sabi ni Ivy, pupunta ako sa washroom para maglinis. Paumanhin sandali. Tumango si Geng Wylan. Okay, huwag magmadali. Huwag kang magmadali. Pagkaalis ni Ivy, inutusan ni Geng Wylan ang kanyang mga nasasakupan na bumili ng bagong damit para sa kanya. Bibigyan niya siya ng surprise mamaya. Pagdating sa washroom, walang laman dahil nakabok na ang buong restaurant. Habang pinupunasan ni Ivy ang kanyang damit gamit ang tissue, mamulong siya sa sarili, "Say, gumagalaw na si Wylan ngayon. Anong gagawin ko? Ivy, kailangan mong labanan ang tukso sa pagkakataong ito. Hindi ka na makakagawa ng isa pang pagkakamali." Pero hindi pa man lang nahawakan ni Michael, ang asshole na iyon, ang kamay ko matapos akong pakasalan. Hindi niya ako pwedeng gawing celibate sa buong buhay ko. Isa akong normal na babae na may normal na pangangailangan. Sa sandaling ito, isa pang babae ang pumasok. Tumango si Ivy sa kanya na may magalang na ngiti, ganap na walang bantay. Naglakad ang babae papunta kay Ivy na may hawak na pulang panyo. Tanong ni Ivy, napakaganda at mabango ng panyo mo. Maaamoy ko ba? Sandaling natigilan ang babae bago masayang inabot ang panyo kay Ivy. Kinuha ni Ivy ang panyo at sinipsip. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. And Ali. Goodness, ito na siguro ang pinakamalaking misyon na naranasan ko. With that, pinalitan agad ng babae lahat ng accessories sa katawan ni Ivy into tribal style. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Sean. Master, inihanda ko na si Ivy. Makokontrol natin siya kahit anong oras. Kabanata 773, nandito na si Michael. Subordinate pala ni Sean ang babaeng ito, at hindi lang siya. Subordinate din ni Sean ang waiter na, aksidenteng, natamba ang baso ng alak sa hapag-kainan at nabuhusan ng alak ang damit ni Ivy. Mahilig gumamit ng panlilinlang at panlilinlang si Sean. Napasok niya ang lahat ng mga lihim na pamilya at ang kanyang mga tao ay nasa lahat ng dako. Gayunpaman, ang kanyang mga nasasakupan ay maaari lamang makalusot sa antas ng mga waiter at thugs. Wala sa kanila ang nakakuha ng mga pangunahing posisyon kaya hindi nila alam ang mga sekreto ng mga pamilya. Sa sandaling ito, muling kumokontrol si Lauren. Sa pagkakataong ito, pamilyar na siya sa proseso. Maya-maya, dahan-daang bumangon si Ivy na bumagsak sa lupa. Ang kanyang ugali ay naging mas pino at eleganteng. Ivy, huwag mo akong sisihin. Ayoko lang na gumawa ka ulit ng mali. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ivy, bulong sa sarili sa salamin. Sa sandaling ito, kinuha na ni Lauren ang Ivy. Maya-maya pa ay lumabas na si Lauren ng washroom at bumalik sa dining table. Malamig ang kanyang ekspresyon at hindi tugma sa kanyang kasuotan. Nang makitang nakabalik na si Ivy, inabot ni Geng Wylan ang kamay niya at muling ipinatong ang kamay niya. Nag-uusap lang kami ngayong gabi. Biglang binawi ni Lauren ang kamay niya na may naiinis na ekspresyon. Seryoso niyang sinabi kay Geng Wylan, Mr. Geng, magpakita ng respeto. May asawa na ako. Natigilan si Geng Wylan. Anong nangyayari? Hindi ba't napaka-friendly nito sa kanya kanina at tinawag siya sa kanyang unang pangalan? Bakit bigla siyang naging cold? Gusto pa rin ni Geng Wylan na mapanatili ang kanyang maginoong imahe. Ngumiti siya. Okay. Sorry kung na-offend kita. Alam mo, may kultura akong tao. Kung hindi na sana ako naghintay hanggang ngayon para hawakan ang kamay mo. Gayunpaman, hindi ako isang taong kayang gugulin ang lahat ng oras ko sa mga babae. Alam mo, sa 8 dakilang pamilya, ang pamilya Geng ay pangalawa lamang sa pamilya Rong. Ang ibang pamilya ay hindi maikukumpara sa amin. Kaya nga, ang pagiging babae ko ay isang bagay na dapat ipagmalaki sa buong buhay mo. At mayroon kang ganitong karangalan ngayon. Ivy, pumunta ka sa kwarto ko para hanapin ako mamayang gabi. Mayabang na sabi ni Geng Wylan. Sigurado siyang hinding-hindi siya tatanggihan ni Ivy. Siya ay isang babae na handang makipagtalik sa isang karaniwang mayamang lalaki. Hinding-hindi niya tatanggihan ang isang malaking shot na tulad niya na madaling gumastos ng $1 bilyong bilang sukli sa bulsa. Michael, ipapahiya kita ngayong gabi. Splash!
Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinampot ni Ivy ang kanyang baso ng alak at direktang nagsaboy ng red wine sa mukha ni Geng Weilan. Nalaglag ang panga ni Geng Weilan. Hindi siya makapaniwala na nagawa ito ni Ivy. Galit na bulalas ni Lauren, Geng Weilan, alam mong kakasal lang ako kay Michael. Dumalo ka pa sa kasal namin. Ngunit sinusubukan mong akitin ang isang babaeng may asawa. Naisip mo na ba ang nararamdaman ni Michael? Galit din si Geng Weilan. Damn it. Pumangon ka ba sa maling bahagi ng kama? Siyempre naisip ko yung feelings ni Michael. Dahil alam kong magagalit ng husto si Michael sa ginawa kong ito. Lalong nagalit ngayon si Lauren. Lahat kayo ay miyembro ng 8 dakilang pamilya. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad ng mundo. Bakit hindi kayo magkasundo? Ano ang saysay ng pag-aaway sa inyong sarili ng ganito? At saka, walang sama ng loob sa pagitan ng 2 pamilya mo. How dare you? Kailan pa may karapatan ang isang hindi tapat na babae mula sa isang third-rate na pamilya na turuan ako? Ivy, how dare you offend me like this? Sige, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Sa mataas na katayuan ni Geng Weilan, paano niya matitiis ang pag-lecture ni Ivy? Tinampot ni Geng Weilan ang bote at ibinuhos sa buong Ivy. Tumango si Lauren. Ngumiti si Geng Weilan. Mukhang kulang ang nabuhos mong alak ngayon lang. Mas marami akong ibubuhos para sa iyo. Dahil doon, ibinuhos ni Geng Weilan ang lahat ng mamahaling red wine kay Ivy. Ngunit ito ay hindi sapat. Inutusan niya ang kanyang nasasakupan, magdala ka ng isang palanggana ng tubig. Agad na bumalik ang kanyang nasasakupan na may dalang palanggana ng tubig mula sa washroom. Tinampot ni Geng Weilan ang palanggana at itinaboy kay Ivy. Hindi alam ni Lauren kung paano ipagtanggol ang sarili. Naka-high heels siya at hindi makaiwas sa oras, kaya basang-basa siya. Ha. Lubusang basang-basa, lalo pang nakakaakit ang figure ni Ivy. Hindi napigilan ni Geng Weilan na lumapit para hawakan siya. P***, ang katotohanan na gusto kita ay nagdudulot lamang ng karangalan sa iyong mga ninuno. How dare you tanggihan ako? Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Kung may gusto kang sisihin mo ang sarili mo sa pagiging asawa ni Michael. Pupwersang punitin ni Geng Weilan ang damit ni Ivy. Bang! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga hiyawan at putok ng baril. May paparating. Nagulat si Geng Weilan. Sa sumunod na segundo, nakita niyang sumulpot si Michael sa kanyang harapan. Bitawan mo si Ivy. Sigaw ni Michael kay Geng Weilan. Akala niya kapag pumunta siya dito, makikita niya si Ivy na masaya sa mga bisig ni Geng Weilan. Hindi na siya naglakas loob na isipin muli ang kanyang paningin, sa takot na baka lalo siyang magalit kapag nakikita niyang nanloloko si Ivy. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Ivy na inaatake ni Geng Weilan ng ganito. Mukhang pinipilit ni Geng Weilan ang sarili kay Ivy at lumalaban ito. Tinamantala ni Lauren ang pagkagulat ni Geng Weilan na kinagat ang kamay nito sa leeg nito. Arg! Masakit. Hindi inaasahan ni Geng Weilan na kagatin siya ni Ivy. Matapos kagatin si Geng Weilan, sinamantala ni Lauren ang pagkakataong makataka sa kanyang pagkakahawak. Tumakbo siya papunta kay Michael. Tuwang-tuwa si Lauren nang makitang muli si Michael. Pagkarating ni Michael sa maliit na bayan, hindi sila pinayagan ni Sean na magkita. Sa bintana lang sila nakasilip sa isa't isa. Ito ay masyadong malupit para sa isang pares ng magkasintahan. Kaya naman, natuwa si Lauren na makita si Michael ngayon. Tuwang-tuwang niyakap niya si Michael. Hobby, bakit ka nandito? Hindi alam ni Michael ang kasalukuyang Ivy ay si Lauren. Tinulak siya nito at malamig na sinabi, bakit? Diba dapat nandito ako? Naistorbo ko ba ang date nyo ng manliligaw mo? Nagmamadaling paliwanag ni Lauren. Hindi naman sa ganon. Wala akong ginawa para mapahiya ka. Gusto ko ni Geng Weilan pero tinanggihan ko siya. Kaya, napahamak siya sa galit at sinabuyan ako ng tubig. Buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Noong sinasakal ni Geng Weilan si Ivy, kanina, takot talaga si Lauren. Handa pa siyang mag-disconnecta, anumang oras. Kabanata 774, sinong nagsabing pupuntahan ko ang matandang babae? Ang tinatawag na disconnect ay upang putulin ang kanyang kontrol sa katawan ni Ivy.
Dahil sa kanyang kontrol, maaaring makiramay si Lauren kay Ivy. Si Lauren, na nasa malayo sa isang maliit na bahay sa US, ay naramdaman ang sakit ng inatake si Ivy. Siyempre, hindi ito tunay na sakit, ngunit ito ay hindi pa rin makatotohanan. Kaya sa sandaling sinubukan ni Geng Wylan na pilitin ang sarili kay Ivy, wala nang magagawa si Lauren kundi ang i-disconnecta. Kung hindi, papatayin ni Geng Wylan ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Pareho niyang hahalayan sina Ivy at Lauren. Hinding-hindi papayag si Lauren na mangyari ang ganoong bagay, lalo na kapag naiisip niya ang nakaraang sitwasyon ni Victoria. Gayunpaman, sa napapanahong hitsura ni Michael, hindi na kailangang mag-alala si Lauren tungkol doon. Ngayong naturukan na si Michael ng Mirakuru Serum, hindi na siya masusugatan. Ang pakikipaglaban sa 10 tao ng mag-isa ay madali. Galit na galit si Michael. Pinandilatan niya si Geng Wylan. Geng Wylan, sinadya mong asarin ang asawa ko kapag wala ako. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Bilang kapalit, si Geng Wylan ang larawan ng kalmado at nakangiti lamang. Anong ibig mong sabihin na hinaharas mo ang asawa mo? Hindi ko siya pinilit na makipagkita sa akin. Siya ay may mga paa at lumakad ng mag-isa. Paanong kasalanan ko? At saka, normal lang na magkakilala ang mga miyembro ng lihim na pamilya. Ang iyong pamilya ay nasa ilalim na namin ngayon. May kakaiba ba sa pagkikita ko ng asawa mo? Itinuro ni Michael ang basang damit ni Ivy, at nagtanong. Bakit siya basang-basa? Pinuhusan mo ba siya ng tubig? Si Ivy ang asawa ko. Alam mo naman na kahit hindi ko siya mahal, hindi ako papayag na may humawak sa kanya. Nagalit din si Geng Wylan. Ang bobo mong asawa ang unang nagwisik sa akin ng red wine. Kasuklam-suklam na babae, ang lakas ng loob mong maging walang galang sa akin. Michael, sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa katayuan ng aking pamilya sa 8 dakilang pamilya? Nagulat si Michael nang mabalitaan niyang sinaboy ni Ivy si Geng Wylan ng alak. Tanong niya, Ivy, totoo ba? Ikaw. Nagwisik ng alak sa kanya. Sa kanyang impresyon, binubuli lang ni Ivy ang mahihina at natatakot sa malalakas. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Sagot ni Lauren, yes, hubby. Masungit sa akin si Geng Wylan. Alam niyang asawa mo ako, pero hinawakan niya pa rin ako. Niyaya niya pa akong pumunta sa kwarto niya mamayang gabi. Hindi ko napigil ang masaboy ang alak sa mukha niya. Ahaha, tumawa ng malakas si Michael. Ivy, Ivy. Matapos kitang makilala sa loob ng maraming taon, sa wakas nakagawa ka na ng mabuti. Lauren. Masyadong masaya si Michael. Isang babae mula sa isang third-rate na pamilya ang talagang nagwisik ng red wine sa mataas at makapangyarihang Geng Wylan. Ito ay mas nakakahiya kaysa sa pagbugbog sa kanya. Hindi nakakagulat na galit si Geng Wylan. Tumingin si Michael kay Geng Wylan. Wylan, akala ko iba ka kina Miyamoto Masaki at Park Chan-young. Hindi ko akalain na ganoon din ang ugali mo ngayon. Dati, may mga disenyo din sina Miyamoto Masaki at Park Chan-young sa aking asawa. Alam na alam mo kung ano ang nangyari sa kanila. Ganoon din ba ang gusto mo para sa iyong sarili? Pumungad sa mukha ni Michael ang isang pagpatay na layunin. Agad siyang pinalibutan ng mga nasasakupan ni Geng Wylan, sa takot na baka atakihin siya ni Michael. Mayabang na sabi ni Geng Wylan. Michael, huwag mong isipin na hindi ka matatalo dahil lang na-inject ka ng Mirakuru Serum. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pagpapabuti ng iyong pisikal na katawan ay isang mababang antas na paraan lamang. Mayroong maraming mga paraan upang maging mas malakas. Ang aking pamilya at ang mga Rong ay walang pakialam sa serum. At saka, sa tingin mo ba maaari kang manatiling ligtas at maayos pagkatapos patayin sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki? Maaari ko ring sabihin sa iyo na nagkaroon ako ng magandang chat kay Park Sang-chol kanina. Pinilit niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, at pumayag akong tulungan siya. Kaya't nagkaroon ng alyansa sina Park Sang-chol at Geng Wylan. Kalaban nila ang Michael. Ngunit hindi natakot si Michael. Tumawa siya ng malakas. Ahaha, Geng Wylan, ang galing mo talagang maghanap ng kakampi. Kung sinong kakampi mo ay mamamatay. Isa kang jinx. Layuan mo ang iyong ina sa hinaharap. P****. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na sabi ni Geng Wylan. Paliwanag ni Michael, may nasabi ba akong mali?
Nakipag-alyansa ka kay Miyamoto Masaki at Park Chan-young dati. Namatay silang dalawa. Ngayon, nakikipag-hangout ka kay Park Sang-chol. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang masamang balita. Malapit na rin siyang mamatay. Nagulat si Geng Weilan. Ano ang sinabi mo? Mamamatay si Park Sang-chol. Pinatay mo. Michael, huwag mong i-overestimate ang sarili mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ilang araw na ang nakalipas, kami ni nanay ay inanyayahan sa tirahan ng pamilya Park. Naranasan namin ang malalakas na depensa ng pamilya Park. Kaagad na alertuhan si Park Sang-chol sa sandaling ikaw ay 10 kilometro ang layo mula sa tirahan ng pamilya Park. Wala kang pagkakataon na patayin siya. Ipinadala na ni Michael si Zara para patayin si Park Sang-chol. Naniniwala siya na matagumpay niyang matatapos ang misyon. Sabi ni Michael, maghintay ka lang. Pero ngayon, dapat mong alalahanin ang sarili mo. Dahil doon, ikinuyom ni Michael ang kanyang mga kamao, gustong turuan ng leksyon ang batang ito. Huwag kang magulo. Protektahan si Master. Itinutok ng mga tauhan ni Geng Weilan ang kanilang mga baril kay Michael at Ivy. Medyo nag-alinlangan si Michael. Invulnerable na siya ngayon, pero mahinang mortal pa rin si Ivy. Malamang mamamatay siya kapag nabaril siya. Maliban na lang kung ginamit niya ang invisibility cloak para ilabas muna siya. Nang makita ni Lauren na malapit nang makipag-confront si Michael kay Geng Weilan, dali-dali niyang hinawakan ang braso ni Michael at pinayuhan. Hobby, huwag. Kalimutan mo na. Hindi niya ako sinamantala. Huwag mong sirain ang pagkakasundo ng dalawang pamilya. Sandaling nag-isip si Michael. Maraming beses na siyang tinulungan ni Madam Geng. Talagang hindi makatwiran kung papatayin niya ang kanyang anak. Sinabi ni Michael, Geng Weilan, pakakawalan kita ngayon dahil sa iyong ina. Gayunpaman, binabalaan kita. Huwag mo na akong i-provoke o magkaroon pa ng mga disenyo sa asawa ko. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo. Mawawala ng silbi kahit si Madam Geng mismo ang dumating para humingi ng awa. Tara na. Hinawakan ni Michael ang wrist ni Ivy at naghanda ng umalis. Bumagsak. Galit na binasag ni Geng Weilan ang bote ng red wine sa lupa at sumigaw, Michael. Ikaw dam kapwa. Huwag mong banggitin ang aking ina. Anong karapatan mong banggitin ang aking ina? Ikaw na hamak na B***starred, nasa 20s ka pa lang, pero matandang babae ang hinahabol mo. Naiinis ka sa akin. Wala akong pakialam kung habulin mo ang ibang matandang babae. Ngunit kung maglakas loob kang magkaroon ng mga disenyo sa aking ina, hinding-hindi kita bibitawan. Nagulat si Michael at Lauren. Hindi nila maintindihan kung bakit galit na galit si Geng Weilan. Ano ang nangyayari sa kanya? Galit na galit din si Michael. Sinong nagsabi na hinabol niya ang mga matatandang babae? Humanga nga siya sa mga babaeng mapanghalina kahit nasa 30s or 40s na sila, pero hindi niya sinundan. Wala siyang diskriminasyon sa edad. Paano iyon naging katumbas ng paghabol sa matatandang babae? Chapter 775, Ivy, ako si Lauren. Galit na galit si Michael kay Geng Weilan dahil sa paglikha ng walang basang chismis tungkol sa relasyon nila ni Madam Geng. P***starred ka, nirerespeto ko si Madam Geng at wala akong ginawang masama sa kanya. Imposibleng may designs ako sa nanay mo. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Hindi na napigilan ni Geng Weilan. Gusto niyang ilabas lahat ng pinipigilan niyang galit. Tinumpa ni Geng Weilan si Michael. F***sick ka. Kung wala kang anumang mga disenyo sa aking ina, bakit mo siya hinalikan sa virtual na laro? Hayop ka, nakita ito ng iba sa laro. Kailan ako? Sisigot pa sana si Michael na hindi pa niya nahalikan ang ina ni Geng Weilan nang huminto ito. Sa ikalawang pag-iisip, hinalikan nga ni Michael ang isang hindi pamilyar na babae sa virtual na larong iyon, na tanging mga tao lamang mula sa mga lihim na pamilya ang maaaring ma-access. Swoosh! Agad na naalala ni Michael ang tagpong iyon noon. Nagtatakang tanong ni Michael, si Marilyn Monroe ba si Madam Geng? Hinalikan ni Michael si Marilyn Monroe sa laro. Gayunpaman, naalala niyang sinabi nito na halos kasing edad niya ito. Hindi niya inaasahan na siya si Madam Geng, na ang anak ay mas matanda pa sa kanya. Sobra ito. Si Michael ang biktima dito. Ngumuso si Geng Weilan. Alam mo na ang sagot dyan. Michael, tumigil ka sa pagpapanggap. Tinadya mong lumapit sa aking ina. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo?
Alam mo na ang iyong pamilya ay tiyak na mapapahamak, kaya gusto mong makahanap ng isang malakas na tagapagtaguyod. Baka nagpaplano ka pang magpakasal sa pamilya Geng. Anyway, naging dependent husband ka dati. Sabihin ko sa'yo, nag-ilusyon ka. Hindi maiwasang mapangiti si Michael. Ha. Anong sabi mo? Magpakasal sa pamilya Geng. Ibig mong sabihin ako ang magiging stepfather mo. Hahaha, hindi masama. Napakaganda ng iyong mungkahi. Wylan, seryosohin ko ito. Hahaha. Natuwa talaga si Michael kay Geng Wylan. Paanong magkagusto si Michael sa isang matandang babae tulad ni Madam Geng? Lahat ng asawa ni Michael ay kasing ganda ng namumukadkad na bulaklak. In terms of looks alone, hindi naabot ni Madam Geng ang standards niya. Bukod dito, si Michael ay isang Diyos. Paano siya magiging interesado sa katayuan at kapangyarihan ng pamilya Geng? Hindi magtatagal at nalampasan sila ni Michael. Ikaw. Galit na galit si Geng Wylan. Sabi ni Michael, huwag kang mag-alala tungkol sa amin ng iyong ina. Hindi mo dapat alalahanin kaming mga matatanda. Pumunta at maglaro sa tabi. With that, umalis siya kasama si Ivy. Damn it. This damn be asterisk starred. Galit na galit si Geng Wylan at patuloy na binabasag ang mga bote ng alak at baso sa hapagkainan. Isang subordinate ang nag-pipe up. Master, masyadong mayabang ang brat Michael na iyon. Naglakas loob siyang ipahiya ka. Bakit hindi mo ako hinayaang barilin siya ngayon lang? Galit na sinabi ni Geng Wylan, matagal ko na sana itong ginawa sa sarili ko kung kaya ko. Hindi kita kakailanganin. Ang Michael ay isa na ngayong hindi magugupi na kuta. Kung hindi siya nagplano ng mabuti, hindi niya ito mapapatay. Ngayon, maaaring pumunta si Michael kahit saan niya gusto at magyabang sa loob at labas. Ang iba ay walang magawa tungkol dito. Paglabas ng restaurant, si Lauren ay labis na na-curious sa nangyari. Tanong niya, Hobby, bakit mo hinalikan si Madam Geng? Nagkaroon ba kayo ng relasyon sa kanya? Hindi alam ni Michael na kinokontrol na ni Lauren si Ivy ngayon. Ganti niya. Ivy, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo kung ano man ang nangyari o hindi nangyari sa pagitan namin ng ibang babae. Huwag mong isipin na dahil lang sa pinakasalan kita, asawa mo na talaga ako at may karapatang kontrolin ako. Ingatan mo muna sarili mo. Hindi naman masama ang performance mo ngayon. Tinabuyan mo ng alak ang mukha ng batang iyon. Magaling. Gayunpaman, hindi ka dapat sumama sa kanya noong una. Nakasuot ka pa ng low-cut dress. Umuwi ka agad. Susunugin ko lahat ng nakasisiwalat na damit sa closet mo. Medyo naiinis si Lauren sa chauvinistic na ugali ni Michael. Sinabi niya sa malumanay na boses, Hobby, hindi ito maganda. Ang higpit mo sa asawa mo, pero ang dami mong babae sa labas. Bilang asawa mo, hindi man lang kita matanong tungkol sa kanila. Malamig na sagot ni Michael, I'll say it again. Hindi kita asawa. Si Lauren at Victoria lang ang asawa ko. Masayang masaya si Lauren at sa wakas ay nabunyag na ang kanyang tunay na pagkatao. Haha, Hobby, ako si Lauren. Nagkataon namang bumukas ang pinto ng elevator. Itinulak ni Michael si Ivy. Sa sobrang lakas niya, noontog si Ivy sa pader sa loob ng elevator. Hooray! Sigaw ni Lauren. Sabi ni Michael, bakit hindi mo i-claim na ikaw si Kaden? Tinapian ka ng kanyang espirito para maghiganti sa akin. Mas maniniwala ako dyan. Pinindot ni Michael ang first floor button. Galit na sabi ni Lauren, Hobby, ako talaga. Ako si Lauren. Nag-cross arms si Michael. Sige, patunayan mo sa akin na ikaw si Lauren. Diretsyong sabi ni Lauren, you slept with Park Anya. Tinapian ko siya noong panahong iyon. Nagulat si Michael kaya nanghina ang kanyang mga paa. Halos lumuhad siya sa harapan ni Lauren. Mahal na asawa, bakit ka nasa lahat ng dako? Bakit ba lagi mo akong hinuhuli tungkol sa mga bagay tungkol sa ibang babae? Dati, si Park Anya. Ngayon, si Madam Geng. Nagmamadaling binawi ni Michael ang kanyang mayabang na ugali at hinawakan ang balingkinitang braso ni Ivy nang nakakaawa. Honey, nagseselos ka ba? Hayaan mo akong magpaliwanag. Wala talagang namamagitan sa amin ni Madam Geng. Ngumuso si Lauren. Hobby, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Sa bawat pag-aari ko ng isang tao at makilala ka, may malalaman akong sekreto tungkol sa iyo at sa ibang babae.
Ilang babae ba ang tinatago mo sa likod ko? Hindi alam ni Michael ang gagawin. Bagamat isa siyang diyosa, wala siyang magawa sa harap ng babaeng mahal niya. Isa pa, siya talaga ang nagkamali ngayon. Yumuko si Michael at niyakap ang hita ni Ivy. Si Madam Geng ang humalik sa akin sa laro. I swear na hindi ko pa nahawakan ang kamay niya sa totoo lang. Paanong hindi maniniwala si Lauren kay Michael? Sa kanyang katayuan bilang isa sa mga miyembro ng 8 dakilang pamilya, maaari siyang magkaroon ng daan-daan o libu-libong asawa kung pipiliin niya. Gayunpaman, tinanggihan pa ni Michael ang marangal na si Lotta. Si Lauren at Victoria lang ang gusto niya, dalawang babaeng may common background. Hinayla ni Lauren si Michael. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Hobby, miss na kita. Ang kasuklam-suklam na show na iyon ay hindi kami pinapayagang magkita. Sa ganitong paraan lang kita makikilala. Niyakap siya ni Michael. Honey, miss na rin kita. Hintayin mo ako. Pagkatapos kong matagumpay na mabuo ang pamamaraan ng mind transplant para kay Sean, maaari tayong magkita muli.